Good noon, viewers. Patuloy natin ang ating pagtatalakay tungkol sa mga kulto. Dito sa Watchman Fellowship profile, meron silang article na sinulat ni James Walker, Patterns in the Cult. Dito sa history niya, sinasabi, harmful religion, false prophets, and spiritual counterfeits date back to the very dawn of human spirituality. The roots of all cultic religion can be traced back to the serpent's temptation in the Garden of Eden, Genesis 3. The Old Testament includes numerous warnings against false prophets and idolatry that were constant temptations, luring God's people away from proper worship of the one true God. Early Christians marked certain teachings as strange doctrines. Hebrew 39. And heresies, 2 Peter 2, verse 1. Those who masqueraded as Christians, while teaching flawed gospels, were marked as false brethren, Galatians 2:4, and deceivers, Titus 1:10. To protect Christians from falling into their error, some of these false teachers were even identified by names such as Hymenaeus, Alexander, Phygelus, and Hermogenes, 1 Timothy 1 verse 20, 2 Timothy 1:15. These deceivers often form rival factions to draw away the disciples after them, Acts 20:30. And for about a century, Christians have used the word cult to describe these divisive acts. The social teaching of the Christian Church by Ernst Trost, 1865 to 1923, defined cult as a mystical religion. Mystical meaning may huwaga, mystic, which appeals to the intelligentsia. Their definitions found in Merriam-Webster Collegiate Dictionary. Cult is a religion regarded as unorthodox or spurious, also its body of adherents. In this sense, a cult may claim to be Christian while actually putting forth unorthodox doctrines, particularly on the key doctrines of the Christian faith. This is a doctrinal definition of the word cult. Today's religion promoting counterfeit forms of Christianity are often identified as cults. By cult, we mean religion that claims to be Christians or compatible with Christianity while denying one or more essential doctrines of Christianity. Christians have historically used the word cult in this doctrinal sense. We do not mean occult, such as psychics or witchcraft. We are also not using the term cult to mean religion connected with death, murder, or mass suicide, like the cult of the Jim Jones, the Johnstown tragedy that claimed 913 lives by suicide and murder in 1978. Also, the David Koresh and the dozens of his Branch Davidian followers who died in the disastrous fire outside of Waco, Texas in 1993. In most cases, theological courts are not marked by suicides, murders, or mass deaths. More often, the opposite is true. The difference is the doctrine. So how can we recognize a counterfeit church or a group that is theologically cultic? What are the difference between Christian denomination and religion promoting imitation Christianity? While there is some doctrinal diversity among all Christian churches and denominations, true Christianity will always be unified on the essential doctrines of the Christian faith, particularly the use of Bible. Outside of the Bible, it is no longer Christianity. Even an addition, subtraction of what is written in the Bible can be described as a cult of Christianity.
Because the cultic group identify themselves as Christians and may be composed of good people doing good works and using Christian vocabulary. Nevertheless, a theological cult of Christianity will depart from one or more essential doctrines of faith. So the basis of judging whether the religion is a cult, it does not observe or follow the doctrines of the Bible. It may add the God's words, it may subtract, it may multiply the requirements for salvation, and it may divide the followers' loyalties. We will discuss each one of these factors. God's prohibition against adding to his word is clearly set in the Old Testament. You shall not add the word which I command you, nor take from it. Deuteronomy 4:2. God is specifically warning that people are not to add His words, anything that is not His words. Kaya sinabi nga ni Apostol Pablo, matuto silang huwag hihigit sa bagay na nakasulat. Nasa Korinto 4:6. So the first mark of a cult, addition. The evangelical Christianity committed to the principle of sola scriptura, which maintains that the Bible alone contains all knowledge necessary for salvation and holiness. Once that principle is abandoned and the Bible is no longer the ultimate authority, the cult's leaders are free to supersede the scriptures with their own proclamations, prophecies, revelations, or writings. That is why they have their own book written by their leaders. For example, the Mormons. The Book of Mormons is written by Joseph Smith. And in the case of the Jehovah's Witness, Charles Russell, have a doctrine in the Watchtower. Number 2, subtraction. Christians always agree on fundamentals of the faith. One of the fundamentals is the identity of Jesus Christ. So what is the identity of Jesus Christ? Is He a man or is He a God? There are religions that claim to be Christians but openly disrespectful of Jesus. Why? Because they consider Jesus as only a man and never divine. What are these religions? Islam, for instance, Judaism, and even the Iglesia Cristo believe that Christ is only a man, not divine. He has no pre-existence. But these are contrary to Bible verses, because we can find in the Bible several verses containing the principle, the truth that Christ pre-existed. He, before all creations, there was no heaven, there was no earth, there was no planets, everything unseen or seen, creations of God. He is the firstborn of all creations. Nangunguna siya, una sa lahat, panganay sa lahat ng mga nilalang. So they become disrespectful of Jesus by considering Him as only a man. They subtract the nature of Jesus. They subtract the divinity of Christ. And the resulting Jesus is but only a man. Creation with no powers at all, that cannot be saved, because in the Bible it is written that pag ang tao hindi talaga nakalulugod sa Diyos, walang taong makalulugod sa Diyos. So kung si Kristo ay tao lang, hindi pwedeng makalulugod siya. At before nagpunta siya sa earth, nang bumaba siya, sabi niya, bumaba akong mula sa langit kasi sinugo ako ng Ama. Ay mayroon na siyang existence, mayroon na siyang kalwalhatian doon sa kalangitan. Nakaupo na siya sa kanang kamay, sa trono ng Diyos doon sa third heaven o sa paraiso. Therefore, He is not fully man. Pero ang ginawa ng mga kulto, ginawa siyang tao. At ang iba naman, ginawa siyang fully God and fully man. June 1:1, 1 Timothy 2:5.
Kaya, na-confuse na ang mga karamihan sa mga katauhan na confuse kasi ang doktrina tungkol kay Jesus, nagsasabi na si Jesus tao lang, ang iba nagsabi na siya ay fully God and fully man. Sana dito ang katotohanan, pero kung pag-stick lang ang tao sa Bible, malalaman niya na si Kristo pala ay temporaryo lang, nagkatawang tao lang siya. Hindi siya tao, kundi nagkatawang tao. He was seen in the fashion of man. Para matubos niya ang mga tao, kailangan talagang magkatawang tao siya. Paano siya mamatay sa krus kung God siya? Manatili ang pagka-God niya. Ang totoo, mabasa sa Biblia, hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi niya inyaaring kapanangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Paano siya nagkapantay? Sa divinity, hindi siya tao. Ang ibang mga kulto, katulad ng Crescendo in Gracia, na founded by Jose Luis de Jesus Miranda, mayroon siyang 2 million followers. Ang doktrina niya ay si Miranda na ang Kristo. He's both the Christ and the Antichrist. Kaya nga ang mga membro niya tinatuan niya ng 666 on his arms. Katulad ni Miranda, ang Reverend Sun Myung Moon sa Unification Church, sinasabi din, nag-claim din na siya ang Kristo sa second coming. Ang Bible Watchtower Society naman, nag-insist na Jesus was never God. Kasi siya ay si Archangel Miguel. And that he never rose bodily from the dead. Ito namang Mormonism, nagturo na si Jesus is not uniquely the begotten Son of God, but one of the billions of spirit children of Heavenly Father and Heavenly Mother. Mayroon pang Mother God. Gaya ng World Society, Missionary World Society, Church of God, mayroong Mother God. Kaya yung mga kulto, mayroon silang subtraction sa identity ni Jesus Christ. Karamihan sa kanila naniwala na He existed, was a great man, and did many good works. Pero hindi siya Diyos, kundi tao lang siya. Propeta. Yan ang paniwala ng mga Judaismo, yan ang paniwala ng Islam, yan ang paniwala ng Iglesia ni Cristo, at iba pang mga cultic group. Kasi biniliwala nila ang sinabi niya, si Kristo ay panganay sa lahat ng mga nilalang, nga mayroon na siyang pre-existence, may kalwalhatian na siya. Bago pa nilalang ang material world, lahat ang makikita. Una pa siya sa mga bagay nasa langit, nasa sangkalupaan, makita at di makita. Kung ganun, una pa siya, maski sa mga anghel. So anything less is subtraction from Jesus, which leads to other two marks of occult: multiply and divide. Paano maging multiplication ang salvation? Ito ang ginawa ng mga kulto. Ang requirement ng salvation is that we are not saved by our works, we are saved by the work of Christ on the cross. His death, burial, and resurrection, not by anything we do to earn or merit forgiveness, Titus 3:4-6. If we even add one work to grace, it's no longer grace, Roman 11:5-6. Kaya ang formula ng mga nagtuturo na wala nang kailangan ang gawa, formula ay ito: faith plus work equals salvation. Wrong. Ano talaga ang correct? Faith equals salvation plus work. May ito mong kapag paniwala, pero ligtas ka na. Ay, magkatapos ligtas ka na, makagawa ka na. Good works will result after salvation, Titus 2:11-14. Ang true Christianity daw ay nagtuturo na ang good works ay mangyari sapagkat ikaw ay ligtas na. Ang salvation plus a changed life, kaya maggawa ka ng mabuti in order to be saved, is false daw. Kasi ang good works result after you are being saved. Ang formula, faith
salvation plus works. Kaya kung ang ibang reliyon na nagturo na hindi na pwedeng maligtas ang tao kung walang gawa, ay sinasabi nilang kulto, binaligtad nila. Define discipleship as having daily contact with the Church ICC, yung International Church of Christ, discipleship partner, who according to former members may exercise inappropriate control over virtually every aspect of their disciples' life. Every discipler in turn has a discipler over him, forming a pyramid of authority in his churches. Kaya itong mga example nila, Jehovah's Witness, Philadelphia Church of God na nagturo na kailangan ng good works bago ang kaligtasan, ay sinasabi nilang kulto. Pero baligtad ito, binaligtad nila. Bakit? Ito ang sabi ng Biblia. So ang tanong natin ay alin ang paniwalaan natin, ang sinabi ng Biblia o itong mga theologians? Ang sinabi ng Biblia, ganito, sa Santiago, mababasa sa Santiago. Wala naman noon. Santiago. Sinasabi, 3:13, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kamuan ng karunungan. So, kailangan ang gawa. Bakit? Nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ang naging sakdal ang pananampalataya. Kailangan palang gawa, hindi yung ligtas ka pagkatapos ay ka pa gumawa na pagkatapos na kaligtasan. Hindi pwede, kailangan mo ng mabuting gawa kasi para maging sakdal ang iyong pananampalataya. Bakit? Nakita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa, Santiago 2:24, ay inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kasi kung pananampalataya lang, yan ang tinatawag na lip service, dila lang, naniwala sa dila lang. Sapagkat 26, kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Hindi pwedeng baligtarin na ligtas ka muna bago ka maggawa. Ang mabuting gawa, resulta ng pagkaligtas. Hindi. Mabuting gawa muna bago ka maligtas. May pananampalataya ka nga suportado sa inyong mabubuting gawa. Yan ang paraan, hindi maligtas ka tapos gagawa ka na pagkatapos ng kaligtasan. O taong walang kabuluhan na ang pananampalataya ay walang magawa ay baog. Ito na ang sumbat ng Biblia. Sabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya, nagsipanginig. Kasi hindi gumagawa ang mga demonyo. Dapat ibig bubagang malaman o taong walang kabuluhan. Tao palang naniwala na hindi na kailangan ng gawa kasi ligtas na. Bago makagawa, ligtas muna siya. Hindi pwede yan. Dapat ibig bubagang malaman o taong walang kabuluhan. Anong klaseng tao? Walang kabuluhan, useless. Na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Nakita mo na ang pananampalataya ay gumawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ito ang formula. Hindi yung ang formula, faith equals salvation plus works. Ang faith, kailangan ng gawa bago ang salvation. Yan ang tama. Kaya kung walang gawa, ay ang faith mo ay walang kwenta. Ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Bakit? Sapagkat ginagawang sakdal ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa.
ang pananampalataya na walang gawa ay patay. O baog. Halimbawa, mayroong pinakita ng Biblia dito na specific na halimbawa. Anong pakinabangin mga kapatid? Ito ang Santiago 2:14. Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya ngunit walang mga gawa, makapagligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Ito na ang example. Kung isang kapatid na lalaki buhay ay hubad at walang kakanin araw-araw, at isa sa inyo na magsabi na mayroon siyang pananampalataya, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mga painit at mga takabusog. Gayon may hindi ninyo ibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapakinabangan dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay sa kanyang sarili. Pakitang tae lang yung may pananampalataya walang gawa. Gaya ng halimbawa dito sa Santiago 2 verse 16 na mayroong mga kapatid na lalaki hubad, walang kakanin araw-araw, sabihin ng isa na mayroon siyang pananampalataya, magsayaon kayong payapa, kayo'y mga painit at magpakabusog. Gayon man hindi ibinigay sa kanila ang mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang dito? Kung salita lang, paano sila mabuhay? Sabihin mo lang na magsiyaon kayong payapa, yun lang, pakitang tao lang yun. Wala namang ibinigay, gutom na sila. So kailangan talagang gawa. Kung makita mong ganyang uri ng kapatid, ang kapatid na yan ay mapaimbabaw ang kanyang pananampalataya na walang gawa ay walang kabuluhan. Katulad siya ng mga demonyo, nagsisimpalataya, nagsipanginig pa pero hindi gumagawa. Kaya ang tanong dito, paano makapagligtas ba ang pananampalatayang hiwalay sa magawa? Ang sagot sa 24, nakita ninyo na sa pananampalataya inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Nasa pamagitan ng mga gawa inaaring ganap ang tao. Pinaagi sa mga gawa, hindi sa salita lang, lip service o dila lang. Ito ang karamihan sa mga Kristiyano ngayon. Sinasabing mayroon silang pananampalataya pero hindi gumagawa. Hindi nga umibig si kapatid. Nakita nilang maraming kapatiran naghihirap, maraming kapatiran nangailangan ng tulong, pero wala silang mas ibigay maski isang sintimo. Pero sa simbahan, malaki ang ibibigay nila. Pero sa kapatid na nangailangan, wala. Dito makita kung anong hypocrisy, anong kaimbabawan ang nangyayari sa mga modern Christians. So hanggang dito na lang mga kapatid, mga kababayan. At least may natutunan tayong leksyon na itong mga kulto, karamihan sa mga kulto ay mapaimbabaw. Kasi ang ginawa nila, nagsubtract sila sa mga salita ng Diyos, nagdagdag sila. Ang iba dyan, multiply pa nila ang requirements for salvation. Pagkatapos, gidivide nila ang followers loyalties. Paano lang ma-divide ang loyalty sa mga followers? Sabihin nila na sila ang namagitan, sila ang propeta, sila ang sugo. Kung mahiwalay sila sa sugo, hindi sila maligtas dahil ang salita ng sugo ay salita ng Diyos. Kaya nga ang iba nagturo na pag wala ka sa kanilang reliyon, hindi ka maligtas. Outside their religion, there is no salvation at all. Taasan nilang sinasabi na pag wala ka sa kanilang iglesia, ihagis ka sa dagat-dagatang apoy. There is no salvation outside of their church because their church is the one true church founded or established by Christ. Pero kung pag-aralan mo mabuti, ito pala ay mga kulto. Bakit?
Ha? Kasi Jesus lang ang talagang mediator between humanity and God. Pero ang mga leader ng mga reliyon, nagsabi sila na kung wala ka sa kanilang reliyon, hindi ka susunod sa ilang leader, hindi ka maligtas. Ito ay nag-divide sa mga followers' loyalties and separates them from Christ. Bakit? Si Kristo lang ang the only mediator between God and men. Dinagdagan nila, i-divide nila ang loyalties sa mga followers na kung hindi sumunod sa leader sa sugo o sa mga prophet o sa mga messenger, last messenger, ay hindi sila maliligtas. I-divide nila between Christ and them. Hindi na pwedeng umaasa kay Kristo. Kasi kung hindi ka susunod sa leader, wala kang kaligtasan. Yan ang karamihan sa mga kulto. Pag hindi ka sumunod sa mga leader na pakunwaring mga sugo, mga propeta, ang iba nga nagturo pa sila na si Kristo. Ang iba nagturo na sila ang anak sa Diyos, appointed son of God. Kaya ang mga kulto ay yumaman, ang mga kulto ay makapangyarihan, ang mga kulto ay naging multi-millionaires. Hanggang dito na lang mga kaibigan, mga kababayan, sa sunod. Bye-bye.